Okay, good morning po. In about 15 minutes ay magsisimula na po tayo sa ating worship na gagawin natin through FB Live. So, mag-ayos na po tayo. Ihanda po natin ang ating mga sarili. Ito po ay pagsamba sa ating Diyos. Ito po ay araw ng Panginoon. Kahit po tayo ay nandiyan lamang sa ating mga bahay, ang Diyos po ay Espiritu at katotohanan. So, kahit magkalayo man po tayo, ngunit ang Diyos naman po ay malapit sa bawat isa sa atin. Siya po ay Espiritu at siya po ay katotohanan. So, i-prepare na po natin ang ating mga sarili. Ano po tayo ng ating pwesto. At in about 10 to 15 minutes po, ay sasamba na po tayo sa ating Panginoon. Sa ngayon po ay tingnan po natin itong mga ilang mga paboring awit habang tayo po ay naghahanda. Magandang umaga po sa inyong lahat. Essentially
3 minutes. Yeah, advise mo sila, in 2 minutes you'll sign. In 2 minutes po, mag-start na po yung ating panamba. Sige po, bago po tayo, magsisimula na po tayo sa ating panambahan. Makibukas po kayo sa akin sa awit 91. Sabay-sabay po natin. Siya na nananahan sa lihim ng taas-taasan ay mapapangalay sa ilalim ng makapangyarihan sa lahat. Sasabihin ko tungkol sa Panginoon, siya ang aking kanlungan at muog ang aking Diyos na pinagtitiwalaan. Tiyak na ililigtas ka niya sa bilang ng manilog at sa salot ng lulusa. Lulukuban ka niya ng kanyang mga balahibo at mga
mangalong ka sa lilim ng kanyang mga kapak. Ang katapatan niya ang magsisiping tanggulan mo at kalasag. Hindi mo matatakutan ang nakasisindak na gabi, ni ang palaso na sumisibat kung araw, ni ang sakit na sumusubaybay sa kadiliman, ni ang salot na nawawasak sa tanghalian. Maaaring 1,000 ang mabuwal sa iyong tabi, 10,000 sa iyong kanan kamay, ngunit hindi ito lalapit sa iyo. Mamamasdan lang ito ng iyong mga mata at makikita ang pagpaparusa sa masama. Kung ang katas-taasan gagawin mong tahanan, maging ang Panginoon na aking kanlungan. Kung gayon, walang kapahamak ang darating sa iyo at walang kapansanan lalapit sa iyong tolda. Sapagkat mag-uutos siya sa kanyang mga anghel tungkol sa iyo para bantayan ka sa lahat ng iyong mga lakad. Alayan ka nila sa kanilang mga kamay para di matisod sa bato ang iyong paa. Maglalakad ka sa gitna ng leon at kobra, tatapakan mo ang malaking leon at ahas. Ililigtas ko siya, sabi ng Panginoon, sapagkat mahal niya ako. Ililigtas ko siya sapagkat kumikilala siya sa aking pangalan. Tatawag siya sa akin at tutugunin ko siya. Sasamahan ko siya sa gitna ng kaguluhan. Ililigtas ko siya at pararangalan. Bibigyan ko siya ng mahabang buhay na magiging kasiyahan at pagpapakita ko ng aking kaliligtas. Narito ka sa kalagitnaan, sinasamba, sinasamba. Narito ka, presensya'y ilalama, sinasamba.
ilalim, Panginoon, ng aming mga puso, ng aming mga buhay sa pagsamba. Patuloy po, Lord, sa umagang ito, Ikaw ang patuloy na kumilos, gumawa, Panginoon. Ang iyong presensya, ang patuloy namin maranasan, Panginoon. Lord, pagpalain mo, Lord, ang mga nasa tahanan ngayon, Panginoon. Patuloy po ang aming panalangin, Lord, Ikaw ang kanilang maranasan, Panginoon. Nawa, Lord, makasamba kami, Panginoon, ng manlugod sa iyo, Panginoon. Patuloy po sa umagang ito, sa iyo po ang papurit pagsamba at pagdakila. Sa pangalan aming Panginoon Jesus. Amen. Sabay-sabay po natin bahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos ng makapangyarihan sa lahat, gumawa ng langit at ng lupa. At kay Yesu Cristo na kanyang buktong na anak, ating Panginoon. Ipinaglihi sa pamamagitan ng Banal na Espiritu, pinanganak ng Birhen Maria, nagdusa sa hatol ni Poncio Pilato, pinako sa krus, namatay at ilibing. Siya ay bumaba sa kanlaran ng mga patay, sa ikatlong araw siya ay muling nabuhay. Umakyat siya sa langit, umupo sa kanang trono ng Diyos ng makapangyarihan sa lahat. Mula roon siya ay paparito upang uman ang mga buhay at mga patay. Sumasampalataya ko sa Banal na Espiritu, sa banal na pangkalang Iglesia, sa kalipunan ng mga taong bilang ng Diyos, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa muling pagkabuhay ng katawan, at sa buhay ng walang hanggan. Amen. Ihanda po natin ang ating mga puso sa pagsamba. Patuloy na sumampa po tayo sa Panginoon. Hallelujah!
Hindi ka nagbabago, O Diyos, Panginoon, O Lord God. Nananatili kang hari, Lord, at makapangyarihan sa lahat, Lord. Ikaw ang Diyos ng saming lahi, Panginoon, O Lord. At dahil dito, Panginoon, kami na yung mga anak na nagpupuri, Panginoon, at sumasamba sa iyo sa umaga nito, Lord. Lord, may taas ka, maparangalan ka sa pamamagitan ng mga awit na ito, Panginoon, O Lord. Para lamang sa iyo, Lord, bilang hari, bilang Diyos, bilang makapangyarihan sa lahat. Tanggapin mo po ang papuri at pagsamba ng iyong mga anak, alang sa pangalan po ng aming Panginoon Kristo. Amen and amen. Okay, tayong lahat po ay makakapag po na. At pakinggan po natin ang mga pagbabalita at ang mga panalangin po. Okay, magandang umaga po sa bawat isa. Darakaw po tayo sa ating announcement. Ito po mga nagdaraos ng alang kaarawan. Happy birthday po kay Sister Joby Bantu. Happy birthday po. Palakpakan po natin sila. Happy birthday po kay Juliana Marie Gamboa. Happy birthday po sa aking tatay, Denancio Manalo. At happy birthday po kay Ryan Andre Bulus. And happy birthday po kay Ryan Bulus. Magama po ito. And happy birthday po kay Nelson Bulus. Happy birthday po kay Sister Atila Ocampo. And happy birthday po kay Ate April Simon. Sila kahit nasa bayan tayo. Then happy birthday din po kay Kevin Clark Nuki. Pinapagawin po na ang kanilang kaarawan ngayon. Pagpapalain po natin sila. Sige po, ating pong ipanalangin ang mga nabanggit, maging ating tithes and offering. Ihapon na rin po natin dito. Sabi po sa Malakias 3:10, ibigay ninyong buong buo ang inyong mga ikapo upang matugunan ang pangangailangan ng aking templo. Subukan ninyong itong gawin kung hindi ko buksan ang mga duruwangawan ng langit at ibuhos ang inyong mga masaganang pagpapala. So, isama na rin po natin ang ating tithes and offering. Sige po, tayo po manalangin. Panalangin po natin mga nabanggit. Yes, Lord, salamat po, Panginoon, sa umagang ito na yung pinagkaloob sa mga nagdaraos ng kanilang kaarawan. Panginoon, patuloy pong pagpalain niyo po ang aming mga kapatid na nagdaraos ng kaarawan ngayong ngayong March at April, Lord. Patuloy po na kayo po siya magpala sa kanila, na patuloy po ang kanilang mga buhay, magamit nila sa iyo, Panginoon. At Lord, makatagpo sila sa kabila ng mga pangyayari nito, hindi makapag-celebrate. But yet, Lord, we can celebrate with you, Father God, kung nasan man kami, Panginoon. Salamat po sapagkat meron kaming Diyos na katulad mo, sapagkat Ikaw ang Diyos ng panahon. Ikaw ang madakila sa bawat kaarawan ng aming mga kapatid na to, Panginoon. Po namin na ma-enjoy po nila, Panginoon, ang kanilang mga kaarawan. Kasama ka, Panginoon, kasama ng kanilang mga pamilya na patuloy po, Panginoon, na nag-uudyok ng kalakasan, Panginoon, physically, spiritually, mentally, Lord, na Ikaw, O Diyos, ang pinagmumulan po lahat ng ito, Panginoon. Salamat po sapagkat Ikaw ang Diyos na mapaparangalan sa lahat ng ito, maging ang aming tithes and offering, Lord. Patuloy pagpalain mo po ang mga magkakaloob. Patuloy po na ibalik namin sa iyo sa kabila nga po ng pangyayari bagamat wala. But yet, Lord, the gospel, the word of God, yung mga taga-Macedonia, walang na, pero nakapagbigay pa rin sila. Ikaw ang Diyos na nagbibigay. Ikaw ang Diyos na nagkakaloob. Kaya pinagkakalooban mo ang iyong mga anak, Panginoon God. May nagbibigay kami sa iyo, Panginoon, Lord. And Lord, sa oras din po ito, nilalapit po namin sa iyo ang aming bansa, O Diyos, na patuloy na makarecover, Lord God, yung aming bansa sa kalamidad na ito, sa epidemic na ito, Panginoon. Lord, hawak mo ang mundo namin, hawak mo ang bansa namin. Ikaw sa iyong kamay, sa iyong kapangyarihang gawa. Lord, ano man ang naisin mo at ipakabatid sa amin, Lord, tulungan mo kong ma-recover ang bansang ito, Panginoon, sa kalamidad na ito. Tulungan mo po, sapagkat ikaw lang, Panginoon, sila kami manahan. Sabi mo, if your people, they humble themselves, Lord, before you, you will heal their land, Father God. As we humble ourselves before you, Lord God, Lord, makarecover po ang bansang ito. Tulungan mo po kami. Ikaw ang pinakahawakan namin. Kasan, Panginoon, na kung saan, O Diyos, patuloy
kagalingan ng bansang ito, ng mga tao, Panginoon, na ihirapan, Lord. Sa pangunguna po, Panginoon, ng aming mga kapatid, ng Panginoon, ng mga binigyan mo kaloob, ng mga doctors, ng mga frontliners na to, mga nurses, police, military, Lord God. Sa aming presidente, Panginoon, sa vice-presidente, sa lahat po ng mga namumuna dito sa bansang ito, O Diyos, upang sa gayon, magbiginan, Panginoon, ang mga karamdaman ito, Panginoon. Lord, kung maarap ang bansa namin, tulungan mo po kami, tulungan mo mga frontliners mo. Let your protection be with them, Lord God. Sabi nga po nila, lagi nilang sinasabi nila, sila lang isang paay na kalagay sa buhay, Panginoon. But yet, Lord, you are God, God of order, God of peace, God of mercy, God of love. Therefore, Lord, sa iyo ang pinangahawakan. Kayo ang aming Diyos na pinangahawakan. Kayo ang aming muog at sandigan. Kaya po sa oras na ito, O Diyos, dalangin po namin patuloy mong proteksyonan ng mga doktor na ito, mga nurses, mga police, military na namumuna sa aming mga barangay, Panginoon na God. Lord, patuloy mong proteksyonan mo sila, Panginoon. At Lord, sa kabila po nito, sa kanilang mga nangyayari nito, bigyan mo po ng comfort ang mga buhay nila. Bigyan mo sila ng comfort, Lord. Maramdaman po nila, kahit sa kabila ng crisis na to, sa kalagayan nito, makaramdam sila ng kapanatagan sa iyo, Panginoon, ang kapayapaan sa iyo, O Diyos. Sapagkat ikaw lang ang pwede magpalakas sa kanila. Sa oras na to, at sa bawat isa sa amin, Panginoon, ikaw ang Diyos na magbibigay ng kapanatagan sa buhay ng bawat isa. Maging kapayapaan kanila. Katulad ng sabi mo sa iyong mga lagad, peace be with you, Lord God. What sabi mo, peace be with you sa iyong mga lagad, Panginoon. At patuloy po namin idinadalangin, Panginoon, na magkaroon ng kapayapaan, Panginoon, sa bawat isa, Panginoon, sa kabila nito, ay magkaroon ng kapayapaan po sa amin, O Diyos. Kayo ang aming maramdaman na pag-comfort sa kabila ng pangyayari nito, O Diyos. At patuloy po na inapanalangin namin ang cure ay dumating, Panginoon, upang sa gayon ang lahat ng ito ay malunasan. Kita ng paggawa mo, Panginoon, kayo ang maparangalan at patuloy na ibigay mo nga po itong kagalingan ito, itong cure na ito, Panginoon, ma-discover po ng mga scientists, Lord God, na yung pinagkalooban ng karunungan sa kanilang mga buhay, Panginoon. Tulungan mo po silang ma-discover ito, Panginoon God, upang sa gayon, Panginoon, patuloy na madali ito sa iyong mga anak, Panginoon, sa mga tao na yung nilalang, Panginoon, na magkaroon ng kagalingan sa bawat tao, Panginoon God, na natagpuan na nakaranas ng COVID-19 na to, Lord God. We pray, Lord, na patuloy po maging yung mga lugar na infected, Lord God. Lord, we remember Italy, we remember America right now, we remember Hong Kong and other nations, Lord God, na talagang, Lord, sinalanta ng epidemic nito, Lord. We remember them, Lord. We remember them, Lord. We remember other nations, Lord God, Lord, na nakakaranas ng ganito. Lord, hindi yun, Lord, yung Italy, Lord, hindi kilalang matatag na bansa, but yet, Lord, Lord, walang matatag na bansa, walang malaking bansa sa iyo, Lord. When you call them, Lord God, Lord God, kapag ikaw umilos, Panginoon, walang malakas, Lord God. Magpapakumbaba at magpapakumbaba kami sa iyo, O Diyos. Lord, we remember them right now, Lord God. Yung mga bansang ito, tulungan mo po sila na magpakumbaba sa iyo at tumingin ng tulong sa iyo, O Diyos. Nang sa gayon, Panginoon, mas higit nilang makita ang katugunan at kalunasan ng mga nangyayari nito, O Diyos, sa lugar namin, sa bansa at sa iba't ibang bansa, O Diyos. Patuloy po, Panginoon, na ikaw po ang gumawa sa bawat bansa nito, O Diyos. Na patuloy na kayo, Panginoon, O God, mag-comfort sa kanila, magligay, Panginoon, na kagalingan, O Diyos. We remember them right now, Lord. We pray for them, Lord God. And also, Lord, we remember yung mga poorest of poor, Lord God, dito sa aming mga lugar. Makita po, Panginoon, ng mga pamahalaan nito. Tulungan mo po sila, O Diyos. We, Lord, sabi mo, bless, Lord, yung mga taong mahihirap sapagkat, Lord, kailangan nila ng tulong. Lord, we remember them right now, Lord God. Tulungan mo ang mga gobyerno, Panginoon. Nang sa gayon, Panginoon, makita po nila, maabot po nila yung mga taong mahihirap, Panginoon. Nang sa gayon, matugunan po ang kanilang pangailangan. Physically, Lord God, yung mga pagkain nila pang araw-araw, yung mga kahit isang tuka, Panginoon. Lord, we remember them right now, Lord. Kayo po ang Diyos ang maalala sa kanila, Panginoon. Tulungan mo po sila, O Diyos. Lord, pagpalain mo sila, Panginoon. Tulungan mo sila, isend mo sila. Mag-send ka po, Panginoon, ng mga pagkain nila na kung saan kailangan nila po, aming Panginoon. Lord,
magpakumbaba at humihingi ng tulong sa iyong makapangyarihang paggawa. Patawarin mo po kami sa aming mga pagkakasala. Tulungan mo po kami magpakumbaba sa iyo upang sa Diyon makita namin katugunan sa lahat po ng ito, O Diyos. Salamat po sa pagkat meron kami mapagpatawad ng Diyos na kung saan matatapos at matatapos nitong panahon ito sa iyong oras at panahon, sapagkat ikaw ang nagtakda nito, ikaw ang nagbigay nito, O Diyos. Naniniwala po kami, ikaw ang tatapos nito, Panginoon. Sa iyong kamay at mapagwalahan at kapangyarihan, O Diyos. Patuloy po na makita namin nais mong ipabatid sa amin. Naniniwala po kami na mayroong nais ipabatid, kaya bakit nangyayari mga bagay-bagay na. Panginoon, salamat po sapagkat ikaw ang Diyos ng kadahilanan. Sa kabila nito, patuloy po na makikita namin ang iyong mga dahilan kung bakit nangyayari ito. Bigyan niyo po kami ng kapayapaan, kapanatagan sa iyo. Sa iyong mga salita na kung saan matagpuan po namin ang lahat ng ito, Panginoon. Salamat po sa oras ito. Patuloy ka namin masamba, mapapurihan sa lahat po ng ito, O Diyos. At we remember, Lord God, yung mga nasa iglesia, patuloy na idinadalangin namin ang mga pastors namin, Lord God, na patuloy na ginagamit po kahit sa live streaming lang, Panginoon, ay ginagampanan po nila ang mga trabaho nila para sa iyo sa paglilingkod. Naway kasi yung lagi sila, protection po rin sila. They are our frontliners, Lord God, sa pagdating sa spiritual na pamumuhay. Lord, lumalabas din sila. Lord, nagtatrabaho din sila. Ilalahanin po sila, Panginoon. Dalangin po namin na patuloy po silang palakasin, protection na yamang sila naglilingkod sa iyo ng katapan, Panginoon. Yamang sila, Panginoon, ay patuloy na gumagawa, Panginoon, para sa iyong kaharian, Panginoon. At hindi mahinto ang kagandahan ng iyong salita upang maipahayag sa lahat, Panginoon, ng iyong salita. Sapagkat sabi mo, herald my word, O God. Sabi mo, ipahayag yung iyong salita. Kaya naman po, sa kanyang mga buhay, patuloy mo silang pagpalayan at masaganahin. Ikaw ang magkalakasan at sandigan kanlungan nila sa oras po ng kanilang paggawa, Panginoon. Samahan po lagi sila, Panginoon. Lord, salamat po maging sa oras na to sa pagtayo ng iyong lingkod, si Pastor Rodelo Checo. Kayo po siya gumawa sa kanyang buhay. Patuloy na manalagtay sa kanya, Panginoon, ng iyong mga salita. Lubuan mo siya ng iyong malaway ng pakpakas. Lubuan mo siya ng iyong ng Espiritu, Panginoon. Patuloy na ang iyong mga salita ay dumali sa kanya at madali nila sa aming Panginoon, sa aming mga buhay, upang makain namin spiritually, mag-grow kami sa iyo, Panginoon. Lord, salamat po, mailapit kami sa iyong trono, Panginoon. Panalangin po namin sa oras to, patuloy na bigyan mo kami ng tenga, mata na makikinig. Pagkamat nasa live streaming po kami, Panginoon, yung iba sa amin. Yet, Lord, there's a lot of distraction. But Lord, sa pangalan mo, Panginoon, kami titinong, kami pupupo, kami makikinig, kami sasamba, Panginoon. At dalayan po patuloy na makita namin ang kagandahan ng iyong salita sa buhay ng aming pananampalataya, Panginoon. Salamat po, Panginoon, pinupuri ka namin sa oras po, pinadakila ka namin sa oras po ito. Sa iyo po, aming Diyos ang kapangyarihan, ang lahat ng papuri, pasalamat at pagkatila sa tangi at makapangyarihan pangalan ng aming Panginoon Jesus, sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu Santo. Amen. Okay, magandang umaga po sa bawat isa at muli tayo po ay nagpapasalamat sa Diyos sa kanyang kabutihan sapagkat sa kabilangan po ng ating sitwasyon ay hindi po nahihinto ang pagsamba sa Diyos. So, kami po ay patuloy na nag-aanyaya sa inyo, no? Kahit nandyan lang po kayo, simply join us in the spirit of worship in our hearts. So, sa umagang ito ay nais ko pong magbahagi sa inyo na mensahe mula po sa aklat ng Daniel at bago po yun ay akin lamang po ayusin sa sounds po natin. Sandali lamang po.
Okay? Ako po ay magbabahagi mula po sa aklat po ng Daniel. Press lang ng ano na. Daniel chapter 1 verse 1 hanggang sa mga sumusunod pong mga talata. Noong 3 taon ng pamamahala ni Haring Jehoiakim ng Huda, dumating si Haring Nebuchadnezzar ng Babylonia at kinudkob ang Jerusalem. At si Haring Jehoiakim ng Huda, pati ang ilang kagamitan sa templo ng Diyos ay ibinigay ng Panginoon kay Haring Nebuchadnezzar. Ang mga ito ay dinala niya sa templo ng kanyang Diyos sa Babylonia at inilagay sa bahay ng taguan ng kayamanan ng kanyang Diyos. Pagkatapos ay inutusan ng hari si Aspenas, ang pinuno ng kanyang mga eunuko sa palasyo, na kunin ang ilang mga anak ng mga Israelitang kabilang sa sambahayan ng hari at ng mga prinsipe. Mga kabataang lalaki na walang kapansanan, makisig, may palatandaan ng karunungan sa lahat ng bagay, may malawak na kaalaman, matalas ang pangunawa, at karapat-dapat maglingkod sa palasyo ng hari. Tuturuan niya ang mga ito ng wika at kaalaman ng mga taga-Babylonia. Sila ay pinaglaanan ng hari ng pang-araw-araw nilang pagkain at alak mula sa kanyang hapag. 3 taon silang sasanayin, saka maglilingkod sa hari. Ang ilan sa mga nakuha sa Huda ay sina Daniel, Hananiah, Mishael at Azariah. Sila ay binigyan ng bagong pangalan ng pinunong opisyal na tulad ng sumusunod. Kay Daniel ay Belteshazzar, kay Hananiah ay Shadrach, kay Mishael ay Meshach, at kay Azariah ay Abednego. Ngunit nilayo ni Daniel ang kanyang puso na hindi niya dudumihin ang kanyang sarili sa bahagi ng karne ng hari ni sa alak na kanyang iinumin. At hiningi niya ang pahintulot ng pinuno ng mga eunuko na hindi niya parurumihin ang kanyang sarili. Niloob naman ng Diyos na ang pinuno ay magkaroon ng kaluguran at magaang kalooban kay Daniel. Okay? Ang Diyos po ang mapagpala sa mga salita na ating binasa. Ang mga binasa ko pong mga salita o kasaysayan o kwento, ito po ay pangyayaring naganap sa Israel. Binibilang po itong dark times sa buhay po ng Israel bilang isang bansa. Sapagkat sa mga panahon nito po, ang Israel sila ay dinala bilang mga bihag po ng Babylonia at ngayon ay naroon po sila doon sa Babylonia. So they were taken captives by King Nebuchadnezzar sa mga panahon nito. At isa nga po dito sa mga nadala doon sa Babylonia ay ang kabataan na si Daniel kasama po yung kanyang mga kaibigan. No? At doon ay tinangay din sila, kasama po sila doon sa mga natangay. At samantala doon naman sa Huda na kanilang bayan, ito ay labis po na winasak ng Babylonia. Noong mga panahon na yon, ang Babylonia po ang nagahari kaharian. No? Siya ang tinatawag natin superpower ng mga panahon na yon. At pinasuko niya ang Huda. Hindi lamang niya pinasuko, kundi sila ay kanyang kinugkob, sila ay kanyang tinangay. No po. At doon si Daniel sa bayan na yun, o sa kaharian na yun ng Babylonia, makikita natin kung paano ang taong ito, kahit sa gitna ng isang madilim na panahon, ay nagliwanag ang kanyang buhay. No? How he became a person of influence. Kahit siya ay nandoon bilang isang captive, kahit nandoon siya sa isang bayan na superpower, kahit siya ay may tuturing mababa lamang at isang kabataan lamang. And yet, ang batang ito, kabataan ito po, ang taong ito, ay naging isang tao ng impluensya na ginamit ng Diyos sa isang panahon ng kadiliman, sa isang panahon ng kapagsubukan sa bansang Israel bilang kanilang kapwa, Hudyo. At ito po ang aking nais na may bahagi. For all we know, right now, tayo ay may pinagdadaanan na isang napakalaking krisis. At itong krisis na ito ay it is really affecting not only our nation, but it is affecting the whole world.
Pero sa panahon ito po, paano nga kaya tayo ay pwede pa rin na magliwanag at maging mga tao po ng impluensya? Mga tao na kung saan ay magagamit pa rin ng Diyos at sa pamamagitan ng ating mga buhay ay makakagawa tayo ng pagbabago. No? So allow me to share to you this morning, this message, ang tao ng impluensya. Ano nga ba ang mga katangian ng isang tao ng impluensya gagawa o lilikha ng mga pagbabago? Una, kailangan ay may pagkakilala siya sa kalooban ng Diyos at sa paggawa ng kasaysayan. No? Kailangan ay meron siyang pagkilala sa kalooban ng Diyos at paggawa ng Diyos sa kasaysayan. Sa unang tingin po sa kasaysayan, sa pangyayaring naganap, parang hindi tayo makapaniwala kung paano ang Israel, no, particularly ang Huda, ay nakaranas ng ganitong uri po ng pagkawasak at pagkabihag mula sa kamay ng isang hindi naman mananampalatayang bansa, ang Babylonia, sa pamumuno ni Haring Nebuchadnezzar. Ito ay sapagkat alam natin sa kasaysayan kung paano labis po na minahal ng Diyos ang bayang Israel. No? Ito ang bayan na laging sinasabi po ng Diyos, the apple of His eyes. No? Talagang ang mata po ng Panginoon ay nakatuon sa bansang Israel. No, ito ay bansang that is really highly favored and highly blessed and highly loved by God. No? And yet, bakit kaya bansang ito na tinatawag niyang bansa ng Diyos, kanyang sariling bansa, binibilang niyang mga saserdote sa kanyang harapan, ay nakaranas ng ganito? Sa maraming pagkakataon sa kasaysayan, iniligtas po ng Diyos ang Israel. Pinalaya sila ng Diyos mula sa pagkakabihag. Pinagtagumpay sila ng Diyos sa kanilang mga pakikipaglaban sa mga bansang mas malalakas pa sa kanila. Ang Diyos din ang nagpakain sa kanila. We remember yung 40 years in the wilderness, how God fed them. Inaruga sila ng Diyos at higit sa lahat, pinagpahayagan po sila ng Diyos ng kanyang dakilang kapangyarihan, mga tanda at mga kababalaghan. No? The only nation na nakaranas ng tinatawag namin signs and wonders, a demonstration of God's power to them, sapagkat sila ay bansang pinili at minahal ng Diyos. At ngunit ngayon, narito sila. Isang bansang binasa, isang bansang sinakop ng Babylonia sa pamumunan ni Nebuchadnezzar. Sinunog yung kanilang templo na ipinatayo po ni Haring Solomon, yung grandeur temple, yung glorious temple. Tinangay ang lahat ng kabangyaman na nasa loob po ng templong ito. Binasak at binagsak ang kanilang mga pader, ang kanilang mga muog. Sinunog maging yung kanilang pintuang daan. Pinatay ang mga nakakarami sa kanila. No? Napakarami po ng mga Israelitang namatay doon sa pagsabot na yun ni Haring Nebuchadnezzar. At yung mga natira, kabilang na si Daniel, ay dinala naman bilang mga bihag doon po sa siyudad ng Babylonia. No? Sa katotohanan, ganito nakasulat sa mga aklat ng kasaysayan, no, yung Book of History, o kung tinatawag natin ay World History. Kapag nagbasa tayo ng mga World History, mababasa natin, King Nebuchadnezzar conquered and captured Judah. Yun ay sa pananaw ng mundo. Sa pananaw ng mundo, sa tingin ng mundo, sa kasaysayan ng mundo, nadaig ang Israel, nasakop ng Babylonia ang bansang Israel. Ngunit hindi po ito gayon sa paningin ni Daniel bilang isang tao ng impluensya. Sapagkat para kay Daniel at sa paningin ni Daniel, kinilala ni Daniel na ang paghihirap, ang kapighatian na dinanas ng Israel ay naganap ayon sa paggawa at kalooban ng Diyos. No? That is how Daniel perceived kung ano ang nangyari sa kanila as a nation. In fact, ang lahat ng pangyayaring naganap po sa Israel ay naganap ayon sa kalooban ng Diyos at sa paggawa ng Diyos. Nauna na itong ipinahayag
ng Diyos sa kanyang mga propeta. No? Hindi pa man sinasakop ni Nebuchadnezzar ng Babylonia ang Israel, nagpahayag na ang Diyos sa pamamagitan po ni Jeremias at ni Hulda na isang babaeng propeta na sila nga ay ipapasakop ng Diyos sa bansang Babylonia. Ginawa ito ng Diyos upang sa ganon ay maisakatuparan niya yung kanyang kalooban. No? Sapagkat mayroong kalooban ng Diyos para sa bansang Israel. Ang Israel sa mga panahon ito ay naging labis na ang kanilang pagkakasala. Tumalikod na sila sa Diyos, sumamba na sila sa mga iba't ibang mga Diyos-Diyosan. They have forsaken and abandoned mga kautusan ng Diyos at nabuhay na rin sila bilang mga tao na hindi na kumikilala, sa halip ay naging lapastangan na rin po sa Diyos. At dahil dito, sapagkat ayaw ng Diyos na tuluyang bubulusok ang Israel doon sa tinatawag po nating apostasy na talagang kakalimutan na nila ang Diyos. Then ang Diyos po sa kanyang kalooban ay niloob niya ang ganitong pangyayari. Kalooban ng Diyos to discipline Israel. Kalooban ng Diyos to humble Israel sa Kanya. At higit sa lahat, kalooban ng Diyos na ma-purify ang Israel, maibalik po ang Israel doon sa kung sino talaga siya bilang isang bansang pinili ng Diyos, a holy nation. Kaya naman, sadyang mangyayari at ang paghihirap at pagkawasak na ito sa Israel. This is inevitable. Hindi po talaga ito maiiwasan. Takda at ito ay inilaan na ng Diyos na mangyayari. Kahit ito ay ikamatay pa, kahit ito ay ikabagsak, at kahit ito po ay ikabihag pa ng kanyang bayan. No? God purposed these things to happen. And because of that, it is inevitable. Tiyak na mangyayari at mangyayari po ito sa kanila. Ito ang katotohanan. Ang Diyos ang nagbigay sa Israel sa Babylonia. Yun ang dapat natin makita sa kasaysayan. Hindi ito inisyatibo ng Babylonia sa kanyang sarili. Hindi ito dahil sa lakas at kapangyarihan ni Nebuchadnezzar kaya nagawa niyang daigin, patayin at dalimbihan ang mga natira gaya ng kanyang pag-aakala at paniniwala. Kundi ito ay nangyari ayon sa kalooban at layunin ng Diyos na kanyang isinagawa. Sa isang pangyayari din sa kasaysayan, maalala po natin si Parao. No? Ang hari ng Egypt, noong mga panahon na siya ay namapayagpag, during the time na ang Egypt ang siyang superpower, iniisip ng Parao sa kanyang kaisipan ang lakas at kapangyarihan niya at nagtaasangan niya at sa Egypto upang maging alipin nila ang mga Israelita at masakop nila ang iba't ibang mga bansa sa panahon na sila ang pinakamakapangyarihan sa lahat ng mga kaharian ng mga bansa. Ngunit hindi ito gayon sa paningin ng Diyos. Hindi ito gayon sa plano ng Diyos. At sa Exodus chapter 9 verse 16, pinahayag ng Diyos sa pamamagitan ni Moses kay Parao ang ganitong katotohanan. Sabi po ng Diyos kay Parao, ngunit sa layunin ito, it was for this purpose, sabi ng Lord kay Parao, kung bakit itinaas kita upang ipahayag ko ang aking kapangyarihan, upang ang aking pangalan ay may pahayag sa buong mundo. Yon ang isang bagay na hindi alam ni Parao. Ang alam niya, malakas siya, makapangyarihan siya, kaya siya ay naging isang makapangyarihang hari at ang Egypt ay naging makapangyarihang bansa. But what Pharaoh does not know, it was the Lord who purposed to raise him up. Anong layunin daw ng Diyos? So that God's name, so that God's power might be displayed through him. No? Gusto ng Diyos na may pahayag niya ang kanyang pangalan sa buong mundo. At sa
At nang iniunat nga ng Diyos ang kanyang makapangyarihang kamay laban kay Parao, noon nung inutos ng Diyos na palabasin at palayain ang kanyang bayan, there the Lord displayed His power. 10 plagues ang ginamit ng Diyos at sapat na yon upang sumuko si Parao sa kanya. At dahil doon, nahayag ang pangalan ng Diyos sa buong mga bansa na walang Diyos na katulad ng Diyos ng Israel. Naalala po natin ang babae, no? Si Rahab, nung sasakupin na ang Jericho, anong sinabi ni Rahab? Na balitaan namin kung ano ang ginawa ng inyong Diyos laban doon sa Egypto. Ang pangalan ng Panginoon ay kinalat niya at pinahayag niya sa pamamagitan ng paraong ito. Mga magulang at mga kapatid, sa paglaganap ngayon ng pandemic na coronavirus, nawa katulad ni Daniel, makita natin ang Diyos ay gumagawa sa likod ng mga pangyayaring ito ng kasaysayan at ito ay ayon sa kanyang kalooban. Maaaring hindi natin lubos maunawaan pa ngayon at hindi natin kayang sagutin ang lahat ng mga tanong, bakit kailangan dumating itong coronavirus na ito na pumapatay ng buhay, naghahasik ng takot at karamdaman, lumilikha ng paghihirap at ngayon maging ng mga kagutuman sa marami. Subalit, naniniwala po ako, ang lahat pa rin ito ay dapat maunawaan natin na nangyayari ayon pa rin sa kung ano ang ipinahintulot po ng Diyos ayon sa kanyang kalooban at layunin. Hindi kumikilos ang coronavirus na to sa kanyang sariling kapangyarihan at kapasyahan, kundi ang Diyos pa rin ang may total and complete control and direction sa coronavirus na ito. It is simply this coronavirus and what is happening now in the world, this crisis, no, na dinudulot ng coronavirus na ito, is serving the very purpose of God. Ang mabuti, ang ganap, at kasiyasiyang kalooban ng Diyos. God is simply making His name known sa lahat ng mga bansa. No? Alam mo po yung sinabi ng bansang Italy. Ngayon, ipinagkakatiwala na lamang nila ang kanilang bansa sa kamay ng Diyos. Napakaraming mga bansa ngayon ang tumatawag sa pangalan po ng Diyos. God is making His name known today. Sa matagal na panahon, ang akala ng tao, siya na ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Ang tao, kaya na niyang gawin ang lahat. Pero ngayon, naunawaan ng tao, hindi pala. God is working for the good to those whom He loved behind the scene. Gumagawa po ang Diyos sa likod ng mga pangyayari nito. At lahat ay ginagawa ng Diyos ayon sa kanyang mabuting ganap at kasiyasiyang kalooban. Mabuhay tayo na mayroong ganitong general rule. Gaano pa man ang nangyayari sa atin, gagamitin pa rin ng Diyos ang coronavirus na ito para sa ating ikabubuti kung tayo ay matututo na magtiwala, kung tayo ay matututo na sumunod, kung tayo ay magpasakop sa kanyang kalooban ng may pagtitiis at pagpapasalamat maging sa panahong ito ng krisis. Let us learn to suffer, and as we suffer, tayo po ay magtiis ng may pasasalamat at ng may kagalakan sa ating mga puso. Kilalanin natin ang Diyos ay gumagawa sa likod ng mga pangyayari nito. Pangalawa, sino nga ba at ano nga ba katangian ng tao? Kailangan ay handa siya sapagkat sisikapin ng mundo na tayo ay impluwensya. Ang tao po ng impluwensya dapat nakahanda siya. Sapagkat kapag hindi po siya handa, and then the world will try to influence itong mga taong ito.
Napili si Daniel mula sa mga kabataang lalaki, sabi po ng talata, dahil sa siya ay walang kapansanan, makisig, may palatandaan siya ng karunungan sa lahat ng bagay, may malawak siyang kaalaman, matalas ang kanyang pangunawa, at karapat dapat maglingkod sa palasyo ng hari. Nakita ko itong mga katangian nito kay Daniel. At iniwala ako na kaya mayroong ganitong mga katangian sa Daniel ay sapagkat lumaki si Daniel sa kautusan ng Panginoon. No? Sa kanyang pagkabata ay alam na ni Daniel, unawa na ni Daniel ang mga kautusan ng Panginoon. Ngayon naman, siya ay tuturuan kasama ang kanyang mga kaibigan. Sila ay tuturuan sa wika at kaalaman ng Babylonia. At sila'y sasanayin sa paglilingkod sa hari ng Babylonia ng 3 taon. So they will be taught and they will be trained of all the languages and of the learnings ng Babylonia to prepare them para sa paglilingkod po sa hari ng Babylonia. And this training and this teaching will take place for 3 years. Hindi lamang sila tuturuan, hindi lamang sila sasanayin, sila ay pinalitan pa rin at binigyan ng ibang pangalan. So, ang pangalan ay binago po. Si Daniel ay tinawag na Belteshazzar. No, ito ay nanggaling doon sa Bel, no, na kinikilalang Diyos ng mga Babylonia. Kay Hanania ay binigyan siya ng pangalang Shadrach, kay Misael ay Meshach, at kay Isaiah ay Abednego. Kaya mas nakilala natin sila, si Daniel at ang kanyang 3 kaibigan, Shadrach, Meshach, at Abednego, sapagkat binago yung kanilang mga pangalan. Now, ano ang dahilan? Bakit ginawa ito ng Babylonia sa kanila? Bakit tuturuan sila? Bakit sasanayin sila? Bakit pinalitan ng kanilang pangalan? May dahilan po ang Babylonia, no, which represents the world. Upang sa gayon ay lubusan ng makalimutan nila Daniel, una, kung sino ang Diyos nila. Ang Panginoong Diyos. Upang sa gayon lubusan nilang malimutan kung sino sila. Their identity as Hebrew people, as God's people. At upang makalimutan na rin nila maging ang mga kautusan o yung Torah na siyang ibinigay ng Diyos sa kanila bilang kanyang mga salita. In short, Babylonia is trying to influence them to become like the Babylonians, to think like the Babylonians, to act like the Babylonians. But they are being converted from being God's people to become like the people of the world. Maging katulad na sila ng mga tao ng Babylonia o mga tao ng mundo. Mga magulang at mga kapatid, mag-ingat po tayo sa lipunan. Mag-ingat tayo sa mundong ito na ginagalawan natin, lalo na po ngayong panahon ito. Bagamat tayo po ay naninirahan sa sanlibutan, ngunit lagi niyo pong tatandaan, hindi tayo taga-sanlibutan. Sabi po ng Pilipos chapter 3 verse 20, ang ating pagkamamamayan ay sa langit. Ikaw ay mamamayan ng kalangitan. Ikaw ay taga-langit at hindi taga-sanlibutan. Kaya nga, huwag tayong tumulad sa takbo o tinatawag nating uri ng pag-iisip ng sanlibutan. The way the world thinks. Sa halip, magbago po tayo sa naging pagbabago ng ating kaisipan. Be transformed into the renewing of our minds na nilikha sa kaisipan ni Kristo. Ganun tayo mag-isip. The world will always try to influence us if we are not ready. Kapag hindi ka handa ngayong panahon ito sa nangyayari po, alam niyo po, i-influensyahan ka ng sanlibutan.
I-influensyahan kanyang mag-isip kung paano siya nag-iisip ngayon sa krisis na ito. But we must never lose the mind of Christ, yung kaisipan ni Kristo, kahit sa panahon at sitwasyon ito. Katulad na nangyayari ngayon, marami sa mga tao ngayon ay lubos ng naguguluhan, natatakot, pinanghihinaan ng loob, nagkakaroon ng mental, emotional stress, nagkakaroon ng mga anxiety attack. Sa maniwala po kayo, hindi. Mayroon na po na mga nag-suicide sapagkat natatakot na sila sa kung ano pa ang mangyayari. 2 days ago, meron dyan, dito po mismo sa malapit sa atin sa Kalumpit. No, isang tatay, ang bata pa lamang siya, nilakasan niya ang kanyang buhay kasi natatakot na siya sa pwedeng mangyari sa kanyang pamilya. And so, he committed a suicide. And this is exactly what the enemy wants or intends. Ito ang kanyang gustong mangyari sa atin ngayon. The world is influencing the people of this world. Even Christians, para magkaroon sila ng physical, mental, emotional, and spiritual breakdown hanggang sa makalimutan na nila ang kanilang Diyos, makalimutan na rin nila ang kanilang pagiging anak ng Diyos, at makalimutan na rin nila ang salita ng Diyos. Ang dami pong news feeding ngayon na lumalabas sa mundong ito. No, iba't iba ang pinalalabas ngayon ng mundong ito. Ngunit hindi ito dapat na mangyari sa atin. Huwag mong hayaan ang sanlibutan na ma-influensyahan ka sa takbo ng kanyang pag-iisip. Huwag mong hayaan ang sanlibutan na influensyahan niya kung paano ka mag-iisip ngayong panahon ito. Do not conform to the pattern of this world. Do not conform to the way the world thinks today. Remember your God. Di ba inahamit natin kanina yung Tagalog? He is the way maker. Siya ang Diyos na gumagawa ng paraan at ng daan. He is the miracle worker. Sa lahat ng panahon, ang Diyos na naghati ng dagat ng pula noon, siya pa rin ang Diyos ngayon. Ang Panginoon na naglumakad sa ibabaw ng tubig, siya pa rin ngayon ang Panginoon. Hindi siya nagbabago. He's the promise keeper. Ang kanyang mga pangako noon hanggang ngayon ay patuloy natutuparin niya. He's the light in the darkness. And the darkness will never overcome our God. Kahit kailan, mga magulang at mga kapatid, I know that is who your God is. The waymaker, the miracle worker, the promise keeper, the light in the darkness, the God who sits and enthroned, is the Ancient of Days, is the Lord of hosts, is the eternal God, the sovereign God, is the first and the last. Yan ang iyong Diyos at lagi mo yan tatandaan. Not only you remember your God, but you remember kung sino ka. Ikaw ay anak ng Diyos at ang Diyos ang iyong Ama. Ikaw ay isang Kristiyano. You are Christian. Christ is in you. Sumasayo si Kristo. Ikaw ay higit pa sa mananagumpay. A more than conqueror. At ang Espiritu Santo ay sumasayo. At siya na sumasayo ay higit ng mga pangyarihan kaysa sa sakit ng coronavirus na ito. Greater is He that is in you than he that is now in this world. Mas makapangyarihan ang Espiritu Santo na sumasayo kaysa sa lumalaganap na coronavirus na ito. Huwag mong kalilimutan yan. Huwag mong kalilimutan ang kanyang mga salita. Ang kanyang mga pangako sa mga panahon ito. Huwag mong hayaan
na mapalitan ng takbo ng iyong pag-iisip. Think like Christ, for you have the mind of Christ. Ikatlo, ano ang katangian ng tao ng impluensya? Kailangan ay may malalim na conviction siya sa layunin ng Diyos sa kanyang buhay. Kailangan ay may malalim na conviction siya sa layunin ng Diyos sa kanyang buhay. Sabi ng verse 8, ngunit nilayo ni Daniel sa kanyang puso na hindi niya dudumihin ang kanyang sarili sa bahagi ng karne ng hari ni sa alak na kanyang iinumin. At hiningi niya ang paintulot ng pinuno ng mga eunuko na hindi niya parunuhin ang kanyang sarili. Sapagkat inutos po ng hari na yung kanyang pagkain ay maging pagkain din nila Daniel. At yung kanyang inumin ay yun din na magiging inumin nila Daniel. Pero ang bagay nito, sabi ni Daniel, ito ay tinanggihan ni Daniel. Tingnan natin ito. Nang sila po'y tinuruan ng wika at kaalaman ng Babylonia, nung pinalitan yung kanilang mga pangalan, tinanggap ito ni Daniel. Bakit? Sapagkat hindi kasi ito labag sa kanyang conviction, sa kanyang paniniwala sa Diyos at paniniwala sa kanyang sarili. Hindi ito nakita ni Daniel na labag sa kanyang pananampalataya. Kaya hinayaan lamang niya na matuto siya sa langwahe at kaalaman ng Babylonia at palitan ng kanyang pangalan. Ngunit ang kainin, ang pagkain ng hari at inumin, ang inumin ng hari na galing sa kanyang ito ay tinanggihan ni Daniel. Bakit? Sapagkat ayaw ni Daniel na madumihan ang kanyang sarili. Ibig sabihin, ayaw ni Daniel na malabag niya ang kautusan ng Diyos, sa gayon ay magkasala siya sa Diyos. Bilang mga Israelita, alam ni Daniel, mula sa kautusan ng Diyos, na may mga pagkain na ibinibilang ng Diyos sa kanila na marumi at huwag nilang kainin upang maipakita ang kaibahan nila mula sa lahat ng mga bansa. There are unclean foods na kung saan ay sinabi ng Diyos sa kanila ayon sa kanilang kautusan na huwag nilang kakainin. They must not also eat from foods na inihahandog po sa mga Diyos-Diyosan. Sapagkat posible rin na yung mga pagkain kinakain po ni Hari Nabukadnesar bago niya kainin ay inihahandog muna sa mga Diyos-Diyosan. At ito ay laban doon sa kautusan ng Diyos. At posible na rin na yung mga kinakain ng karne ay binibilang na marumi sa ilalim ng kautusan. Kaya alam ni Daniel na hindi niya maaaring kainin at inumin yung pagkain ng mga inumin na yun. Kung kakain si Daniel sa mga pagkain ito at iinom sa alak ng hari, ay magkakasala siya at magiging marumi ang kanyang puso sa harapan ng Diyos. Ito ang dahilan kung bakit tinanggihan ni Daniel ang mga masasarap na pagkain at inumin na dapat sana ay ipakain sa kanila, yaong mismong kinakain at iniinom ng hari sa kanyang hapagkainan. Ginuhitan ni Daniel yaong magpaparumi sa kanyang puso at yaong pwede lamang niyang tanggapin. Gumawa siya ng buhay. Daniel drew the line. Ang tawag dito ay demarcation. Ito pwede, pero ito ay hindi pwede. Pwede nyo kaming turuan ng mga kaalaman at langwahe ng Babylonia. Pwede nyo palitan ng pangalan namin sapagkat ito ay hindi labag sa kautusan ng Diyos. Ngunit yan na pagkain na yan ay marumi. Yan ay hindi pwede. That's how Daniel drew the line. Alam ba ni Daniel kung ano ang pwedeng maging consequence ng kanyang ginawang desisyon? Natanggihan ang pagkain at inumin na pinapakain at pinapainom sa kanila ng hari? Opo. Naniniwala ako, alam ito ni Daniel. Pwedeng maging sanhito ng kanyang kamatayan at ng kamatayan ng kanyang mga kaibigan sapagkat ito ay pagtanggi mismo sa
sa utos ng hari. At alam natin ay hindi pwedeng labagin ang utos ng hari. At maaari rin maging dahilan ito upang sila'y parusahan, pahirapan ng hari dahil sa kanilang pagtanggi. Napakabigat ng pressure nito para kay Daniel. Subalit hindi natakot si Daniel kahit ikamatay pa niya ang kanyang desisyon buhat sa kanyang konviksyon o doon sa kanyang pinaniniwalaan. Para kay Daniel, hindi baling mamatay, wag lamang magkasala. Hindi baling maghirap, wag lang magkasala. But Daniel said, by verse 8, purpose in his heart, no, hindi ko dudumihin ang aking sarili dahil lamang sa pagkain at inumin ng hari. Anong pinapakita po nito? Ano ang pinapakita nito kay Daniel? Pinapakita po nito, mas malakas ang konviksyon sa loob ng puso ni Daniel na huwag kainin at inumin ang ibinibigay na pagkain at inumin ng hari kaysa doon sa panlabas na pressure na kinakaharap niya doon sa hari. Ito ang tinatawag natin faith versus fear. Sa loob ng puso ni Daniel ay may pananampalataya. Sa labas ay may pagkatakot. Ngunit ang mas nanaig at pinanaig ni Daniel ay ang kanyang pananampalataya, yung kanyang conviction. Bakit? Sapagkat alam ni Daniel na may layunin ng Diyos sa kanyang buhay. Amen po yun. Mga magulang at mga kapatid, sa nangyayari ito ngayon sa atin, ang krisis ng coronavirus, kailangan bantayan natin mabuti ang ating mga puso upang hindi ito mapasukan ng anumang bagay na pwedeng magparumi sa ating mga puso. Like Daniel, we have to draw the line sa mga panahon ito. No? Kung ano lamang ang tatanggapin ko sa puso at isip, at ano yung mga bagay na hindi ko tatanggapin at pinapatanggap sa akin ng sanlibutan ngayon. Maaaring maging sanhi naman ito ng pagkakasala sapagkat hindi na ito ayon sa aking konviksyon at hindi na ito ayon sa aking pananampalataya. Do not allow the pressure of this coronavirus destroy your beliefs in God and even your value system. Hindi pababayaan po na wasakin ng coronavirus na ito yung pananampalataya ninyo. At yung value system po ninyo, yung panloob, what you believe, and what are your convictions. Sapagkat anumang hindi nagaling po sa pananampalataya, yan ay bibilang na sa atin ng Diyos na kasalanan. Kapag hindi na tayo nag-a-act according to our faith, and that will be considered, ito ibibilang na kasalanan na sa atin. Nawa, mula pa lamang noong nagpasimula ito, as I remember, I believe it was March 8 nung una itong magsimula. Yung 3 ay naging 5, naging 7. Sana noon pa man, nilayo at ipinasya ninyo sa inyong mga puso, mga mananampalataya, mga anak ng Diyos. Hindi ko hahayaan ang coronavirus na ito na alisin ang aking pananampalataya sa Diyos. Hindi ko hahayaan na dahil lamang sa coronavirus na ito ay magkasala. Hindi ko hahayaan na mapasukan ang puso ko ng anumang karumihan, ng anumang uri ng kasalanan at mga bagay na hindi nakalulugod sa kanyang harapan. I will take hold of my faith. I will take hold of my conviction. And I will take hold of my confession. Kahit ano pa man ang mangyari, diba sabi ng ating inaawit, agyang nanong malyari dilo, eko kawa ni Kera. Agyang nanong malyari dilo, inlugod mo, manatili ang Kera. Sana hanggang ngayon, ito pa rin ang ating mga pinangahawakan. Huwag niyong hayaan ang inyong pananampalataya sa Diyos na mapalitan. Huwag niyong hayaan ang inyong kapayapaan sa Diyos ay palitan ng kaguluhan at kagulumihanan ng mundong ito. Huwag niyong tatanggapin lahat ang ibinibigay sa inyo ng mundo.
Like Daniel, draw the line. Separate yourself from the unbelievers. Filter what comes only to you as a believer of God. Diba ngayon, ang dami pong mga checkpoint. Pinapapasok lamang nila yung dapat papasukin. At hindi nila pinapapasok yung hindi dapat papasukin. Kapatid, dapat pinifilter mo pumapasok sa iyong isip. Dapat pinifilter mo yung mga bagay na pumapasok sa iyong puso. Ano mang bagay na pwede magdala ng pagkakas sa iyo. Kapayapaan mo, filter it, huwag mong papasukin ito. Ang papasukin mo ay ang kanyang mga salita at mga pangako. Yung mga nagbibigay sa iyo according to your conviction. Huwag niyo tatanggapin lahat. Huwag niyo papapasukin lahat. Huwag niyong kakainin lahat. Bantayan ninyo ang inyong puso. As I conclude, dahil dito, sapagkat tinayuan ni Daniel at ginuhitan ni Daniel kung ano lamang ang kanyang tatanggapin, ginantimpalaan ng Diyos si Daniel. Sapagkat si Daniel ay natutong magtiwala, sumunod sa Diyos, at sa layunin ng Diyos sa kanyang buhay. He was rewarded by God. 3 gantimpala ang pinagkaloob ng Diyos sa kanya. Number 1, binigyan siya ng Diyos ng higit na kalusugan at kalakasan. Mula doon sa lahat ng pinili ng hari. Sabi ng verse 15, nang makaraan ng 10 araw, na hindi kumain sila Daniel at ang kanyang mga kaibigan ng pagkain ng hari, sila ay naging mas malusog at masigla kaysa sa mga binatang kumain ng maharlikang pagkain. Amen po ba yun? No? When it was over, they were healthy. They were much healthier. Ang panalangin ko po ng pagpapala sa bawat isa sa inyo ng mga sumusunod at sumasampalataya sa Panginoon. Kapag natapos na ang krisis ng coronavirus nito, higit kayo magiging malusog at malakas kaysa sa dati ninyong kalagayan at kaysa sa iba, sapagkat pinapanatili niyo una sa lahat ang kalusugan ng inyong mga espiritu. And that is my prayer of blessing sa inyo. Pangalawa, anong gantimpala ang binigay sa kanya ng Diyos? Higit na karunungan at kaalaman. Sabi ng verse 20, sa lahat ng bagay sa karunungan at pangunawa na itinatanong sa kanila, nakita ng hari na sina Daniel at ang kanyang mga kasamahan ay 10 beses na mas mahusay, mas marunong kaysa sa mga salamangkero at engkantador sa buong kaharian. God was so pleased sa kanila. And God multiplied their wisdom. God gave them a perfect wisdom, a perfect knowledge. God gave even Daniel the ability to interpret dreams. Ang panalangin ko ng pagpapala sa bawat isa sa inyo, magkaroon nawa kayo ng karunungang nagbubuhat sa Diyos sa panahon ito. Na dumadaan tayo sa krisis nito ng coronavirus upang kayo ay lalong maging ganap sa inyong pamumuhay at maging ganap sa inyong pananampalataya. Let this coronavirus teach and train you of what are the essentials of life and what are the non-essentials of life. Ngayong panahon ito, unti-unti nakikita ng marami kung ano ang mga bagay na may esensya at mga bagay na walang esensya. Huwag niyo pong ikabulo yung mga bagay na walang esensya. Ang buhay, sabi ng Panginoon, ay mas mahalaga kaysa pagkain. Ang katawan ay mas mahalaga kaysa damit. Kahirapan, ang kaharian ng Diyos ay mas mahalaga kaysa sa mga bagay ng sanlibutan. Kaya naman, una sa lahat, pag sumakitan ninyo na hanapin ang katwiran ng Diyos at ang kaharian ng Diyos at lahat ng mga bagay, karunungan na kailangan ninyo ay dadagdag sa inyo ng Diyos. And when this crisis is over, mas magiging mga taong marunong kayo, mga taong may pagkatakot sa Diyos. And lastly, higit
na impluensya. Binigyan ng Diyos si Daniel ng mas higit na impluensya. Sabi po ng pinakahuling talata sa verse 21, at si Daniel noon ay nanatili hanggang sa unang taon ng paghahari ni Haring Cyrus. Nagpasimula po si Daniel sa panahon ng paghahari ni Nebuchadnezzar. Naging governor siya hanggang sa paghahari ni Haring Belshazzar. At mula doon, nung sinakop na ng Persia sa pamumuno ni Haring Cyrus ang Babylonia, nandoon pa rin si Daniel at hindi siya inalis. At siya ay nagsilbi pa rin kay Haring Darius ng Persia. Ibig sabihin, si Daniel was able to influence his kings and their kingdoms. Pinanatili ng Diyos si Daniel sa isang lugar ng influensya. Sapagkat hindi kaya ni Daniel na marumihan ang kanyang puso. Sapagkat nung sinubok ang konviksyon at pananampalataya ni Daniel, nilayon niya sa kanyang puso na hindi niya hayaan marumihan ang kanyang sarili. Kaya't nagpasya siya na hindi kakain sa pagkain ng hari na ipinilang niyang marumi ayon sa kautusan sa kanila ng Diyos. Daniel drew the line to be different. Therefore, he made a lasting influence in his life. Kapatid, you draw the line sa panahon ito. Maging iba ka upang sa iyong pagkakaiba ay magkaroon ka ng matagalang impluensya sa iyong buhay at sa buhay ng marami pang mga tao. Katulad ni Daniel, hindi siya inalis ng Diyos sa lugar ng impluensya. As a man of influence, let me end up in here, Daniel did not sit in the king's table to eat of his food and drank of his wine. Pero alam niyo po, he sat on the seats of the king's throne to govern of the kingdoms of God. Hindi man siya umupo sa mesa ng hari para kumain doon sa pagkain na inumin. Umupo naman siya sa mga luklukan ng hari upang makasama siya sa pamamahala ng mga kaharian nito. Yan ang tao ng impluensya. Sa umaga nito, piliin mo na ikaw ang tao ng impluensya. Na may pagkilala ka na ang lahat ng mga nangyayari nito ay nangyayari ayon doon sa kalooban ng Diyos. Maging isang tao ka ng impluensya na nakahanda ka. Huwag mong pababayaan na mabago ka sa mga panahon ito. Do not let this world convert your mind. Hayaan mo kay Sipan ni Kristo manahan at manatili higit sa lahat bilang tao ng impluensya. Huwag mong hayaan ang lahat ng bagay ay papasukin mo sa iyong kaisipan. Nawa, piliin mo lamang kung ano ang iyong tatanggapin. Never compromise your faith and your conviction. And I believe with all my heart, the Lord will establish you and establish your influence throughout all generations. Pagpalain po tayo ng Panginoon sa oras na ito. I invite you to please, lahat po tayo tumayo, tumugon tayo sa kanyang mensahe. At manalangin po tayo. Ating isigaw ng 3 beses ang pangalan ni Jesus. At tumugon ka dito sa mensahe nito. Manalangin mo, Lord, huwag mo nga yan, mapalitan ang aking pananampalataya ng pagkatakot. Lord, manalangin tayo. Let's shout the name of Jesus ng 3 beses at pamungunahan po tayo ni Tito B sa pananalangin. Shout the name of Jesus. Jesus! 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 Tayo po'y manalangin maging sa bawat isa, sa bawat tahanan, bawat pamilya. Sabay-sabay po tayong manalangin. Salamat po aming Ama na mabuti sa lahat, Panginoon. Salamat po sa kagandahang loob mo po, Panginoon. Sa buhay ni Daniel, Panginoon, na maging impluensya po kami ng aming mga buhay, Panginoon. Pagkat, O Lord, marami ka pong
pinuturo sa buhay namin, Panginoon, sa bawat isa. Na huwag kaming mag-ina, huwag kaming mag-alala, Panginoon, pagkat may Diyos kaming inaasahan, Panginoon. Salamat po sa mga salita mo sa umagang ito, Panginoon. Salamat sa kagandahang loob mo, Panginoon, sabihin sa buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon. At salamat po sa mga nangyayari sa ngayon, O God, sa aming bansa, Panginoon. Marami, pagamat maraming nag-aalala, Panginoon. Marami, O God, na hindi alam kung anong mga gagawin, Panginoon. Pero salamat po sa iyong mga salita, Panginoon. Sa umagang ito, O God, na aming kinain at tinanggap. Na sa umagang ito, O God, na sa buhay ni Daniel, Panginoon, naniniwala po kami, Panginoon, ang kalooban mo pa rin po ang mangyari, Panginoon. Wala ka pong ibinababa dito sa lupa na hindi mo pinapahintulutan, O Lord God. Kagaya, Lord God, ng mga coronavirus na pumasok, O Lord God, sa iba't ibang bansa, Panginoon, sa lahat ng mga bansa, Panginoon, at maging sa aming bansang Pilipinas, Panginoon, maging sa aming lalawigan ng Pampanga, Panginoon, mas maging sa na bayan ng kapalit, Panginoon. Nawa, O Lord God, sa iyo lamang po, Lord God, kami magtiwala. Marami, O Lord God, mga nagtatanong, Panginoon, kung ano ang solusyon, Panginoon, sa labis na takot, pangamba. Maraming nagtatanong kung ano, O Lord God, hindi pa natutuklasan ang gamot dito, Panginoon. Salamat po, O Lord God, sa mga salita mo, Panginoon, na pinapakain sa amin, Panginoon. Ito'y nagiging kalakasan namin, Panginoon. Kayo ang aming pagkasandahan, higit mag-imahan ng O Lord God sa iyong kapangyarihan. Kayo po, O Lord God, ang tunay na gamot ng karamdaman ito, Panginoon. Lamang po kami magtiwala, Panginoon, na isa yung lamang po kami isihin ng aming pag-iisip, Pagkat, O Lord God, sa iyo wala, O Lord God, na makapagligtas ng tao, O Lord God, maliban sa iyo, Panginoon. Nasa iyo namin ilaga kami pagtitiwala. Nasa iyo namin ilaga kami. Sa iyo kayo lamang po, Lord God. Huwag mo, Lord God, sa mga nangyayari sa amin. Manahali, O Lord God, dito, Lord God, sa kanigasan ng mga ulong Panginoon. Nandis ko na, Lord God, dinahalapag, O Lord, ang mga salita dito sa lupa, Panginoon. Sabi mo nga po, Lord God, kung anong pinagtali mo sa kanila na ipagtatalihin dito sa langit. Sa labis na pangamba, hindi ka sa mulo, Panginoon. Kaya, O Lord God, ang niyayari, lumalagaan sa pagdamang Panginoon ito, Panginoon. Dahil, O Lord God, wala po kami. Kasalawarin mo po kami sa lahat ng mga nagkagawang kamalian namin, Panginoon. Sa aming mga buhay, Panginoon. Pagpuslaan mo, O Lord God, ang tunay na nakakalingan, O Lord God. Na aming, O Lord God, na Diyos na nagbigay ng kanyang katawan, Panginoon. Tanging kayo lamang po, O Lord God, na makakagawa, Panginoon. Ng lahat ng bagay, O Lord God. Mas talakasin mo ang aming pagtitiwala sa Diyos. Mas talakasin mo ang aming Espiritu, Panginoon. Sa panahon nito, Panginoon, na kayo lamang ang aming matunan. Sa iyo lamang kami tumingin, Panginoon. Sa iyo lamang po kami magtiwala, Panginoon. Pagkat wala pong magagawa ang mundo ito, O Lord God. Maliban sa iyo lamang po, Lord God, na gumagawa at ikilos, O Lord God. Hinahayaan mo po ito, O Lord God, na maraming magbabalik loob sa iyo, Panginoon. Sa mga kalikasan, O Lord God, sa kanyang kakayaan, Panginoon. Sa kanyang pagtitiwala, sa kanyang sarili, O Lord God. Wala yung po itong sangsay-say, Panginoon. Pag-gusto, O Lord God, na kung sa iyo talagang tiwala, Panginoon. Magagawa po, magagawa ka po, Panginoon. Salamat po, Panginoon, yung mga salita, Panginoon, ng Biblia, O Lord God, sa amin, O Lord God, na ang mga tinawag mo, Panginoon, upang kayo ang aming maparangalan sa lahat ng gawa mo sa buhay namin, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon. Inalagbilin po namin, O Lord God, ang aming bansa, Panginoon, ang aming bayan, Panginoon, ang aming lalawigan, O Lord God, ang aming baryo, Panginoon. Ang lahat ng ito, O Lord God, gawa mo, Panginoon. Proteksyonan mo po, Lord God, ang mga tao, Lord God, na nagtitiwala, O Lord God, at walang pagtitiwala sa iyo, Panginoon, na manumbalik sila sa iyo, Panginoon. Sa iyong kalooban, sa iyong kapangyarihan, Panginoon,
May magagawa ka, Panginoon, sa aming bansa, Panginoon, sa lahat ng mga bansa, Panginoon, at sa aming mga mahal sa buhay, Panginoon. Pinagkakatiwala po namin lahat ito, Panginoon, sa iyo, Panginoon. Pagkat kayo ang aming Diyos na mabuti, kayo ang aming Diyos na ganap, may maganda kang layunin sa aming mga buhay. Kaya naman po, Lord God, patuloy namin, O Lord God, ilalagay sa iyo, Panginoon, ang pagtitiwala, Panginoon. Kayo, O Lord God, ang aming Diyos. Kayo ang aming Diyos na mabuti. Kayo ang Diyos ng lahat ng bansa, Panginoon. Kayo ang may gawa ng langit at lupa. Kaya naman po, Lord God, sa umagang ito, binabalik po namin, Panginoon, ang lahat ng pasasalamat at papuri sa iyo, Panginoon. Ito po, Lord, ang aming mga panalangin sa umagang ito, na may pasasalamat, Panginoon, sa pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Amen. Okay, bilang pagtugon po, tayo umawit ng isang buong awit. Tayo magtiwala at sumunod sa ating Panginoon. Let us trust and obey the Lord. Tayo'y lumagan na kasama ng Diyos, kahit walhati at mabalan. Umanap ng utos ng buong si Jesus, at magtiwala at sumunod. At tayo'y sumunod ng maging maligaya sa piling ni Jesus. Walang anuman ni ulap saan man, ngunit ngiti niya'y namamasdan. Wala akong takot ni luha at lungkot, pagkat may tiwala at pagsunod. Magtiwala at tayo'y sumunod ng maging maligaya sa piling ni Jesus. Hindi matatalos, tamis niya ibig, hanggang di isuko mong lahat ang kanyang biyaya at ating ligaya. Kakamtan kung tayo'y susunod. Magtiwala at tayo'y sumunod ng maging maligaya sa piling ni Jesus. Sumamay kay tamis, kay Jesus malapit, tayo'y lagi niyang makaligid. Sundin kanyang utos, sumunod ng lubos, magtiwala at huwag matakot. Magtiwala at tayo'y sumunod ng maging maligaya sa piling ni Jesus. Magtiwala at tayo'y sumunod ng maging maligaya sa piling ni Jesus. At ngayon, ang pag-ibig ng Diyos Ama na hindi nagmamaliw at ang hindi nauubos ng biyaya ng Panginoon Kristo, maging ang pakikipisan ng Banal na Espiritu, ang kanyang kaaliwan at kapangyarihan, ay sumakanila ng mga tao ng impluwensya na kinikilala ang kalooban ng Diyos sa lahat ng pangyayari sa loob ng kasaysayan. Mga tao ng impluwensya na nakahanda maging sa panahon ito upang manatiling matatag sa kanilang mga paniniwala
sa mga tao ng impluensya na mayroong matibay na conviction at hindi hayaan na pumasok ang anumang uri ng bagay na marumi sa kanilang mga buhay. Sumainyo at maging sa inyong mga pamilya, sumaating barangay ng Kapalangan, bayan ng Apalib, Lalawigan ng Pampanga, maging sa bansang ito ng Pilipinas, sumalahat ng mga iglesia, sa iglesyang laganap at pangkalahatan, at maging sa buong mundo sa panahon ito ng krisis. Sumaating nawa lahat ngayon hanggang sa muling pagbabalik ng ating Panginoon Jesucristo. Amen and amen and amen. Okay, maraming salamat po sa inyong naging pagsama sa pagsamba sa umagang ito. Pagpalain po tayo ng Panginoon, and God bless you all. God bless us po.